process it po. Now, so yung SG natin dito, maaaring hindi nyo makita dyan yung definition, is 2/3 ng flexural stress. No? Ang SG mo dito is the stress at the graduated hips. Okay, so this is the stress at the graduated hips natin. Ano? So this is the formula for maximum stress. No, that is just the same thing as saying this is the allowable stress natin. Ano? Allowable stress, same thing lang po yan. This one, deflection. Ito naman yung formula natin for the deflection po. Okay? And take a screenshot while I attach problems dito. Are you interested, by the way? Add ako ng problem. Okay lang ba sa inyo? Okay lang natin. Okay, we try this one. Okay, basahin mo na po. Basahin. Try nyo i-visualize. Ang meron thickness engineer is yung mismong lift natin. Ang tinutukoy na thickness is yung para dun sa lift. Diba parang ganito yan. Binibend lang natin. I-exage ko lang ha. So, ito yan. Yung lift natin. So yan, ito yung thickness. Ito yung width. Siguro ito yung cross-section natin. Okay, let me try this one. Anong given? Allowable? Yung double check. Ano yung allowable stress formula natin dyan? You have 6FL over BT squared multiplied by NC plus NF. And double check that one. And give me confirmation. Your thoughts? Intindihan ko po. Okay, now, so
So, dito, ang F natin, nasabi natin ng formula natin sa F. Ang F natin is equivalent to W over 2. So, this is 800 pounds over 2. Ano yung F natin, engineers? £400. Okay, now, i-analyze yung length natin to produce maximum moment. So, meron ka ditong 42 inches, total length ng spin. Balik ako ng konti. Okay. I remove this one. So this is 400 pounds. Okay, so ang total length mo dito, this part, after this part, meron ka ditong 42 inches. Meron kang deactivated length. How much yung deactivated length natin? 2 inch. Tama po? 2 inch. Meron kang 42 dito. Deactivated length is 2 inch. So, ano yung L natin, engineers? Ano yung L natin? How should we compute for L? Sabi natin, the 42 minus the activated length, then we divide it by 2. Kasi ito lang po yung L natin. Naintindihan po? That should be 20 inches. It's very good. Okay, so we have 20 inches. We try to substitute. Ang allowable natin is 50,000. Equivalent to 6. Ang F natin is 400 pounds. Ang L natin is 20 inches. And then we divide by the width. Width is 2 inches times T squared multiplied by number of repeated dips 7. Number of full length dips is 1. What is thickness natin dito? .245. It's very good. Inches po. Intindihan po natin yung problem na to. Nurse. Okay po ito. Sige po. Screenshot nyo. That is a passport exam problem by the way.
About another problem, are you still interested? Tingnan natin kung paano natin gamitin yung variations ng mga formula natin dito. This is also a past for exam problem. About this one, kindly assess it first po. Sayang, tingnan ano kaya ang possible differences nito with the first problem natin. This is a cantilever setup, no? So sa cantilever natin, di ba sabi natin, yung cantilever, one is fixed, and then the other one is free, di ba? So kung ito yung cantilever lip spring mo, ganito yung diagram natin dyan. So, mayroon kang lip spring dito, yung mga lips natin, okay? How many support meron tayo for cantilever, engineers? How many support? Isa lang, di ba? Isa lang yung support natin dito, no? So, meron kang support dito sa fixed end natin na to. Ito yung load dun sa support. So, F natin. So, isa lang yung counteracting sa possible weight na ilagay natin dito sa cantilever spring natin, no? So, dito, automatic you can conclude your F is equivalent to W, no? So, distance to produce maximum moment. Nag-aaral tayo ng beams. Ito yan. So, diretso ko na dito. Ang length mo is 25 inches. Wala nang mga deactivated po dito. So, we do have given of deflection. Tingnan. Meron tayong formula ng deflection at 12 FL cube over BT cube E. Tama ba yan? Multiplied by 2NG plus BNF. Then, i-check nga po kung ito nga yung formula natin, engineers. That's good. Let me substitute the values natin dito. 2 inches equals 12. Ang F is 350. Diretso na. L natin, 25 inches. Cube. All over. Width. 1 3/4. That's 1.75 inches. T cube. E. Paano yun? Walang binigay na material. Anong assumption? Yeah, that's very good. Ano ang modulus of elasticity ng steel? 30 times 10 raised to the 6th power PSI multiplied by 2 mg. Ang mg natin is 8 plus 3 nf. 1 extra. Full length. Can be compute for T. That's very good. Nakita po yung difference, ano? So, kaya hina-highlight ko kanina, ang definition natin ng F is look at the support. So, considering that this is now a cantilever spring, no? So, ang support natin dito is isa na lang. So, kaya
naging setup natin, F equals W na po. Compared kanina, dalawa yung support natin doon. So, na-distribute yung load natin, W, dun sa supports natin. Kaya naging W over 2 yung F natin. Everyone, nakuha po ba natin yun? Sige po, you can take a screenshot before we proceed with the last topic natin for this week. Last topic for the day, last topic for the review period natin. With the spark here po. Sige po, ayun po muna yung iba. Analyze muna ito, analyze. Master before keyboards, sabi di ba, basic master na isang sa web, sa impact. Aba, depende sa yung engineer. Kasi iba-iba yung nagiging perspective natin sa mga subjects. Merong magaling sa theory or concept, power plant. Okay siya dyan. Merong magaling sa formulas, machine design yan. No? So, math naman, you are well trained with calculator techniques at saka yung mga shortcut formulas natin, okay naman din machine design. Ang math rather, sobrang lawak ng math natin, from basic math to engineering sciences, diba? Sobrang lawak. Last August, kasi 5 raw po mahirap. Hindi ko alam engineer when we talk about problem solving. Kasi yung mga enrollees natin last year, medyo nakaporma sila sa 5. Even sa math saka sa machine design, nag-struggle lang yung iba with the elements ng machine design. Pero sa totality, problem solving yung pinag-usapan, yung mga enrollees natin, kaya nilang makasabing competent dun sa solving sa board exam. Yun nga lang, merong mga elements talaga na ma-encounter ka rin, hindi mo nabasa sa buong buhay mo. Yun yung pinaka-challenge ko. Okay po ba tayo, everyone? Dininig niyo po po. Ano yun sa engineering? Kanya-kanya ng perspective. Ano sa tingin mo yung maging favorite mo? Okay. So, we go with the last topic natin. We do have spark gear. So far, parang okay na tayo. Ano yung mga types ng gear na napag-aralan nyo na ako? Guys? Drop it sa chat box po. Years na napag-aralan nyo ng work, level, helical, no? May helical na rin. Anong pinakamahirap? Anong pinakamahirap na? Meron na rin planetary. Sa refresher engineer, yung ma-discuss na. Planetary din plan. Level, pinakamahirap. Marami pang formula doon sa level first na. Work, sa iba. So, ito yung pinakamadali sa lahat. For here, no? Siyempre, pag mahirap yan, kay engineer or may engineer, pag madali, akin yan mapunta. So, sa spark gear natin, yan, meron tayo dito 2 gears. So, usually, yung maliit na gear, we call it as the driver, or minsan sa ibang reference, pinion. So, tinatawag natin na pinion. So, if the driver natin is rotating clockwise direction, so definitely the rotation for the driven gear natin is counterclockwise direction. No? So, yung gear 1 mo, meron siyang pitch line velocity dito, V1.
Okay? And then yung gear 2 mo, so dito siya, counterclockwise, meron siyang pitch line velocity dito na P2. And the pitch line velocity is constant. Tatandaan ko yan. The pitch line velocity is constant. So yun, yung pitch line velocity at gear 1 is general formula natin is Rn, and then nandiyan na yung variations natin. Pag strong na, pwede nang gumamit ng 2 pi Rn, di ba? Or pwede nang gumamit ng pi Dn, no? So let's say pi Dn yung gamitin natin. So yung pi D1N1 should be equivalent to pi D2N2. That's the formulas natin for the pitch line velocity. If we try to cancel out pi, we do have now the relationship for the speed and then the diameter natin. But we need to be more specific. The diameter that we are referring to this one, ano is yung pitch diameters po. Kasi maraming circles sa nomenclature ng ating spark-it. So this is the pitch diameter. So this is the diameter of the pitch circle. So we have here D1N1 equals D2N2. Parang so far, okay din tayo with the speed and the number of bit relation kasi parang nagagamit nyo na yata ito during your machine design days. D1N1 equals D2N2. Thumbs up. Tama ba yan? Tama ba yung ano ko to? Nakuha ko na Intel. Okay na kayo dyan? For the diameter and bit relation, this one, speed ratio, speed of the driver over speed of the driven gear. No? Ito yung ating working formulas natin dito. Okay? Now, so next one, we have the evaluation of center distance. So when turning in opposite direction, we have D1 plus D2 all over 2, or as ginagamit ko is D2 plus D1 all over 2. But that is just simply the same thing. No? When turning in the same direction, is it possible that the gears will turn in the same direction? Engineers, what do you think? Is it possible? Ano nangyari yun? Ano nangyari na the gears will turn on the same direction? Ganun pala. Ilan mangyari yun? Tingnan natin. So let's say for example, ito yung gear 1 natin. Magsabing gear to makapasa sa board exam. Gear ba to? Gear? Ilang percent kaya engineer? Sa evaluation ninyo, mga ilang percent na pwede mong unang tingin pa lang. Ano na? Pwede gear. Minsan napapanaginipan ninyo yung tarpaulin ninyo, ano pa, nakalagay ng congrats. Meron ba kayo mga ganun? Ay, parang ano din, SpongeBob din engineer yung ano, score mo sa board exam. Now, so let's say meron kang isang gear dito pa, no, na yung tip niya nandito naman sa loob natin. Ito yung tip na ngayon na okay. No? Yan. So pag umikot yung driver mo ng clockwise, ano yung magiging rotation ng driven gear natin? Ano yung magiging rotation? Clockwise direction. So possible na iikot talaga yung mga gears natin on the same direction. Okay tayo doon, everyone? No? Oh, hindi kayo pwedeng hanap ka ng orasan dyan sa bahay ninyo. Hanap ka ng orasan, tapos open mo yung loob, buksan mo. Sirahin mo para sa pangarap. Tingnan mo ito. Pag-aaralan mo. Yung magalit dyan sa bahay ninyo, bigyan mo ng 100 na sampal, magkabila. So pag same direction, D2 minus D1 all over 2. D2 minus D1 all over 2. Pagka opposite, D2 plus D1 all over 2. Okay, next one, diametral pitch. Sabay na to. So pa meron ditong module. M. Module.
Pag hindi given, tatandaan, ang units ng diametral pitch per inch, nasa denominator talaga. Nasa denominator, per inch po yan. So, per inch. Ang module, pag hindi given, assumption, millimeters. No? So, ngayon, tandaan na ang diametral pitch mo, anong units nito? Per inch, nasa denominator talaga. Okay? So, if meron akong pitch diameter at saka number of feet, alin ba dito sa dalawa ang possible merong units ng inches? D. So, dito mo ilalagay siya sa denominator. Kasi, di ba ang inches natin nasa denominator? So, ito ang relationship mo dyan. D over D. Intindihan? Ang module natin, ito, usual units, mm, nasa numerator. No? Ngayon, sino ba dito ang possible na may units ng millimeters? Yes, isip, D or D? D pa rin po. Tama ka? So, dito mo naman siya ilagay sa numerator natin. No? Ang general formula ko dyan, although may makikita ka dyan, diametral pitch equals 25.4 over module, huwag mong gamitin yung answer. Kasi masira yung buhay mo dyan. Ang general formula nito is 1 over module. Usually nga lang, pagka 1 over module, and then ang module mo is millimeters, tapos ang gusto mong units ng diametral pitch mo is per inch, so ang gagawin mo dito, magko-convert ka dito, 1 inch over 25.4 millimeters, you can cancel this one. And dito mo na nadi-derive yung 25.4 over module. Pero dapat strong kayo. Pag ginamit mo ito, di ba, this is diametral pitch. Pag ginamit mo ito, dapat millimeters po ito. No? And then, ang mako-compute mo na diametral pitch is per inch. Kaya nga ang advice ko dyan palagi, 1 over module na lang. And then, you convert na lang kung kakailanganin mo sa problem ang ibang units po. Naiintindihan po? Sinners? Ang module natin, 1 over dp naman po. Like that one. Okay. Now, next one. Okay, so ito, gamitin ha. Gamitin mo dito instead of this one, 1 over dp. Then convert ka na lang. Circular pitch, pi d over t. Pero mas gusto ko mas ma-master ninyo ito. Ang product ng circular pitch at diametral pitch is pi. Okay? Highlight that one. Okay. Dynamic forces on meshing gears is tangential force. So, itong driver natin, this is the one coupled sa motor natin. That will be the supplying power. Yun na mag-supply ng power natin dyan. Meron kang motor dito. Okay, so yung power mo, so FT na lang muna natin, FT. So, yung driver mo, FT ito. So, if kukunin natin yung FT, possible na gamitin natin yung torque dito.
Okay, di ba kasi may formula tayo ng torque that is force times perpendicular distance. Tama? So, ang perpendicular distance mo is R. So, paano kukunin yung torque? Solve mo na yung torque utilizing power equals, anong general formula natin ng power, engineers? General. Talk about the general formula. Saan ko pa yan pang mga strong na? Ano yung general formula natin? Tm. Tama? With the word Tm. That is the general formula natin ng power. No? So, dyan mo makukuha, or pwede ka na 2 yan pag strong na. Dyan mo makukuha yung torque. Pag nakukuha mo yung torque, possible mo na makompute yung tangential force. No? So, ang Fs mo dito, separation load or resisting load. Pag in-analyze mo to, meron ka ng right triangle, you can apply Pythagorean theorem, Tycho functions, if Pythagorean theorem, Fn squared equals Fs squared plus R equals, pag naintindihan yung concept, tingnan nyo, hindi nyo kailangan ng pure memorization lang na, no? Fs over Fm, kung cosine theta naman tayo, Ft over Fm, and then if by chance tangent theta naman tayo, with over Fs over Ft. Naiintindihan po ba natin yung part na ito? Yes. Nakuha po? Ito po, okay po ba kayo? Ito ba? Okay, that's good. Now, try to focus on this one, the geared tooth proportion table. So, kanina, pag-flash ko nito, during the face-to-face classes, parang nag-react sila, memorize. But, suddenly, they realize na advantages pala, kung i-memorize mo na lang ito, instead of solving problems na very time-consuming, diba? Meron mga problems na time-consuming, ito, direct sub lang sa formula. Bakit parang aayawan mo yung mga ganitong type ng problem na isa-substitute mo lang yung mga given, possible mo na agad makuha yung sagot within 5 to 10 seconds. So, that is very, very, very beneficial for us, no? Kapag halimbawa, mga ganitong type ng problem lang ito bukas. Lalo na sa gears natin, di ba, merong mga parang mga basic lang doon. So, advantages for us po yun. So, although medyo stressful, medyo madami, but konting sacrifice lang, siguro possible yan through time, memorize mo ganyan, no? Gawin na lang natin siguro para hindi masyadong stressful. Let's try to construct some notes dito kung paano siya i-memorize. Meron tayong 14.5 as well as 20 degree in volute, ano? Pero regardless kung ano man yung pressure angle natin dito, pag addendum, isang beses lang i-memorize, tama? Kasi 1 over dp siya parehas. Ano pa? Working depth. Okay? Ano pa yung isang beses lang i-memorize? Outside diameter. Okay, ano pa? Tooth thickness. Fillet radius. So, yung 5 na yun, isang beses lang siya i-memorize. So, hindi critical for us to identify whether 14.5 degree in volute or 20 degree in volute pa yung pressure angle natin. No? Ang sunod ko dito ang strategy is meron akong CDW. Ano? So, this is in alphabetical order. Una-muna si C before D and then una-muna si D before W. Anong ibig sabihin ng CDW? So, meron akong clearance, addendum, and then meron akong folder. So, ngayon, meron kang 14.5 saka 20 degrees dito, no? So, ang pag-memorize ko nito, ganito lang, 0, 1, 2, 0, 1. Then, i-memorize mo lang, ang decimal nito is 0.157, 0.157, 0.157. Ito naman isa, 0.25 naman. Parang ganun. Nag-gets ko din yan. Again, pero ako, pag kayo nakapag-observe, mas hindi mo makalimutan eh. Hindi mo makalimutan.
So, isa na lang. Sino na lang problema natin dito? Sige nga, kung nakakasabay kayo. Backlash. Paano natin i-memorize yan? Oh, Backlash. Birthday ni Backlash? January 41. Tama ba? January 41. Oh, age ni Backlash, 35. Di ba ganun lang mag-memorize na? Ganun kayo mag-memorize. Subukan natin i-apply Number 1. Sige, analyze. Kayo muna kayo. Hindi tayo masyadong full fit. Anong nanap sa atin dito? Module. Anong formula natin ng module? That is pitch diameter over D. Okay? Should it be evaluated at gear 1 or at gear 2? Dapat. Ito pang module is dapat evaluated sa gear 1 or sa gear 2? The answer is, that should be 1 or 2. That's very good. That's very good. Kasi either pwedeng gear 1, no, pwedeng gear 2. Ito yung mga possible relationship natin dito, no? So, kailangan natin, kasi meron na tayong T1 and T2, T1 saka T2, no? So, kailangan natin is relationship ng T1 saka T2 kasi meron ka ng isa, center distance, that's T2 plus D1 all over 2. Kaso unsolvable siya kasi unknown parehas itong D2 at D1. Pero how if, gamitin na lang natin to. From here, I can conclude that my D1 is equivalent to D1 over D2 times D2. Diba? Gamitin natin to. Center distance equivalent to D2 plus D1 over D2 times D2 all over 2. Substituting 112.5 equals D2 plus 15 over 60 D2 all over 2. $180 yung D2. Okay? So ngayon, pwede na mag-compute yung module. 180 mm. So kung dito ito, ang gamitin natin is D2, 16. Ano ang module na? 3 mm. Okay. Letter E. Screenshot.
Always, yes po, engineer. We always assume opposite. Kasi yan yung mas usual or mas common na setup po. Mga special application yung mga internal gears natin. Special application po. That's very good. No? Dinadiscuss. Assume opposite. Okay? Screenshot po. Number 2. Analyze. Anong hinahanap dito? Base. B. Yun na. Number 3. Number 3 tayo. Tama ba? Letter B ang sagot? Sige, compute na natin na. O kasi base, di ba? Base. B. Di ba? B. Boy. Di ba? Anong unit nito, engineer? Diametral pitch. Anong unit? Di binigay eh. Pag di binigay, anong unit niya? Per inch, tama? Per inch. Okay? So ngayon, ang ating diametral pitch, sabi natin, E over D can be evaluated year 1, can be evaluated at year 2. No? So ngayon, galing ito muna ng dalawa, 2 over inch, no? Equivalent to T1. T1 natin is 16 over T1. And we compute for T1. And then yung isang relationship natin, 2 over inch is equivalent to 40 over T2. Ano ang T2 natin? What's T1? Chat box? What is T1 and T2? And 20. Okay? So, anong final answer natin? Letter tayo sa box. Letter
Tama ng letter B. Boy. Boy. Kasi po, ang na-compute ninyo are what we call pitch diameters po. No? Ang pitch diameter is the diameter ng pitch circle natin. No? Okay, ako na isang diagram dito para mas ma-visualize. So, yan. So, kung makikita nyo dito, iba yung base circle natin, ano, doon sa pitch circle natin. Makikita nyo, may pitch circle tayo dito, may pitch circle tayo, iba dun sa base circle natin. Hindi po sila, so magkaiba sila ng diameter. Ano? Ang hinahanap natin is, ang focus natin is yung base circle. So, anong relationship nila dito? Ang diameter ng base circle is pitch diameter multiplied by cosine pressure angle. Okay? Wherein ang pressure angle natin dyan, is, i-remove ko na po i-remove ko na. Ang pressure angle natin is 20 degrees, no? So, ang diameter natin ng base circle 1 should be equivalent to D1 cosine 20, and then the diameter natin ng base circle 2 will be D2 cosine 20. Okay po, paki-compute ano maging final answer natin. Letter anak, nag-a-agree na kayo? Agree, letter D. Screenshot po. Okay, number 3. Two gears meshing together in opposite direction, center distance of 20 inches. The pinion has 18 teeth and gear has 72 teeth. Find the diameter of each teeth. Ay parang ano lang to, yung dito naging specific lang na opposite. Parang problem 1 lang natin. So, and then ganun ulit, gamitin ko yung relationship ng module. So, D2 over D1 over D1 equals D2 over D2. Or din ang D1 ulit natin is equivalent to D1 over D2 multiplied by D2. No? So, ngayon, substituting center distance equals D2 plus ang D1 mo is D1 over D2 multiplied by D2 no? All over 2. Okay. So,
Center distance equivalent to, substitute, 20 inches equals D2 plus D1, 18 over 72, D2 all over 2. Sige, hindi compute for D2. So what is D1? Anong value natin ng D1? Dito siya. D1 equals 8 inches. Okay. Screenshot po. We're projecting the last problem natin for this evening. Last problem for this week. Last problem for the review period. And that's 3 months of review. Sobrang bilis. Serious. Nakakatakot yung panahon. Sobrang bilis talaga. Every time na hindi tayo naging committed dyan, na wala momentum, nauubos yung oras natin, no? February. Yung dates yun. Yung araw yun. February 17, 18, 19. Monday to Wednesday. Tentative. Parang may post ng tentative 17, 18, 19. Pero hindi pa final. Hindi pa na-finalize. Pero Monday to Wednesday yun. Grabe, tagal ng result nito, engineer. Kasi dadaan yung Saturday, Sunday. 2021. So, bali 20, 21, 22, 23. Hanggang 26 pa to. Ano ka dyan? Parang mga 6 days ka dyan, ano? Hindi magpalit ka ng, ng underwear na red. Hindi ba ganun daw yan? Number 4. Well, parang tentative pa lang. Anyway, hintay lang tayo sa CRP natin. Ano daw yung projection? Pag na-post na yan. Oo. Pagbilang ka na dyan. Addendum nasa, natin to, group 1. Yung naka-start, di ba? E-card-less, kahit anong pressure angle natin dito. Addendum natin is 1 over dp. Ay, wala pa pala tayong dp ng given circular pitch. Okay, gamitin natin yung relationship natin kanina. dp equals pi. Tama ba yun? So, therefore, circular pitch 13.3 mm. Let's just be converting this one. 25.4 mm. Diametral pitch equals pi. dp equals 1.
6. Anong unit? Per inch. Ano per inch? Okay. Substituting 1/6 per inch. This is equivalent to 1/6 inches or 0.167 inches, engineers. Tama ba yun? Letter B, tooth thickness. Nasa group 1 din natin ito, no? 1.5708/dp. So 1.5708/6 per inch. Ito ba yung input? 0.2618 inches. Okay. Backlash. Yan. Yung birthday ni Backlash. Magamit natin. Ano ang birthday ni Backlash? January 41. Carl, pagka nasa Reddit ka na ulit ngayon, ha? Anong mga nabasa mo ngayon sa Reddit, Engineer Carl? Meron ka nabasa today? Basta? Ito lang si Engineer. Engineer, gising ka ba ba? Bigyan kita ng 100 pag gising ka pa. Uy, gising pa. Wala pa na kundi. Pagkita ka sa akin, ha, bigay ko yung 100 mo. Nasampal, ha, magkabila. Very good to si Engineer Carl. Kasi kanina pa tayo nag-start, active pa rin siya. Hindi ka inantok, Engineer, pagka online. Hindi ka inantok online. Di ba yung iba parang nag-alarm lang pa? Uy, 9 na, ganun. Alarm, mag-goodbye kay sir, mag-thank you. Ganun ba yung iba? Hindi naman. Very good. Engineer, anong makompute mo dito? May calcio ka ba dyan? May calcio ka. Ano lang calcio? Nakapili ka ng Canon? Anong gamit mo? Canon, cars, Casio pa rin. Yung iba wala pa, invest ka tapos someday mabenta naman ninyo yan sa mga sunod na mag-board exam, no? Sa mga juniors din sa school, sabihin ninyo swerte itong calculator na to, one take, tapos ano yung nilalabas lang talaga niya yung mga sagot, di ba? Maganda rin, dala din kayo nung ano ba yung toy ngayon, yung nauuso ngayon na toy? Hindi ko ba tapos yung ito lang? Ano yung toy ngayon, yung uso ngayon, trending? Labubuo. Hindi kayo pala yan kasi pagka may ganyan kayo, parang mayroon kayong guardian angel baka pa nag-rep, diba? Hindi ka makatulog daw sa angel. Bantayan ka daw niyan, diba? Nakita niyo yung bata ba? Parang na-transfer siya sa ibang tao, diba? So, pag sinaniban kayo nun ba? Tapos, magaling pala sa math yun. Or sa ME subjects. Hindi natin alam. Anong sagot? Okay, ang tao, wala kayong sagot. 0.0235. Okay. Thank you. That's day number 18. Okay. Bukta tayo dun. 18 days ng month. Span of... Ilan yung month? 1.5 months ba? 6 weeks, no? 4, 6. 5 weeks. Month, 5 weeks. Grabe. Whoop. Any questions? Clarification so far? Engineer, ito ha. Dito ka maka-advantage ha. Yung mga ganitong mga formulas ha. Memorize mo lang ha. Memorize ninyo. Diyan kayo maka-advantage. Pag kasi kita ninyo, direct substitution ha. Walang analysis. Mahirap eh. Pag may analysis, time consuming. Tapos kailangan may experience ka dun eh. No? Review. Nasa Discord si Engineer Armin yun. Nasa Messenger si Engineer Armin yun. Pag may tanong kayo kay Engineer Armin yun, i-tag ninyo si Engineer Armin yun.
And thank you sa mga nagko-cooperate the rest of the class na talaga naging attentive. I'm praying na makuha mo itong goal ninyo sa February. Pero ang prayers lang, part lang yan din. Part lang yan. No? Malaking part pa rin dyan yung effort na ginagawa ninyo. Ano? Sabi nga, hataw sa aral, hapit sa dasal. Di ba? Hataw sa aral, hapit sa dasal. So, dapat balance yan. Pwedeng maging mas marami yung dasal, yung faith natin, pero nandun pa rin dapat. Hataw tayo sa aral. No? So, thank you. Balik day 1, start day 1 sa lahat ng subjects. Double check, may mga problems na hindi na-solve. Iwan mo lang dun sa Discord. Parang mas maganda dun sa Discord, may mga channel Messenger, parang matabunan yung ibang mga messages na. Then pag-usapan natin. No? So, thank you po, engineers. Ingat po kayo lahat and God bless po. Shot kayo, shot. Pag kumatulog.